Happy Tuesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang ating mga paggising sa umagang ito? Nawa, sama-sama nating nararanasan ang kaayusan ng ating mga lupang pangangatawan, maging ang ilan nating mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar at ibang bansa na maaring ngayon naman ay hindi umaga at ngayon ay gabi sa kanila. Salamat sa Panginoon Diyos sa isang bagong araw na punong-puno ng pag-asa na ipinagkakaloob sa sangkatauhan. Magpapatuloy po tayo sa ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito po yung ikalawang bahagi ng ating pamagat na para huwag maligaw. At ang ating pong Bible reference ay mananatili doon sa John chapter 10 verse 27 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon: nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ilan po sa mga katangian ng mga tupa ay merong matigas ang ulo,
meron din namang mga makakalimutin at ito ang nagiging dahilan kung bakit madalas silang ay mga naliligaw. Kaya't kung saan ang pastol upang masigurado niya yung kanyang kawan, no, kanyang mga tupang inaalagaan ay hindi ito maligaw. So may mga pagkakataon na sa kanilang mga paglalakad ay kinakailangang papilahin ang mga tupa sapagkat kadalasan sila ay dumadaan sa ilang mga bukid, no? At kailangan sila sa gitna dumaan. So hindi pwede yung dalawang linya. So kinakailangan isang linya lang para po lahat sila ay makadaan ng maayos doon sa bukid o maaring yung pilapil na dadaanan nila. At may mga parte din na kinakailangan dumaan sila doon sa mga matataas, no? Kalagayan ng bundok, matataas na mga lugar. Kaya yung kanilang paglalakad, itong mga tupang ito, ay sabi nga ay may mga pagkakataon na sa gilid ng bundok na pwedeng mahulog ang isa sa mga tupa. Kaya naman po ito ay patuloy na pinapakita, no, sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay, na sumusunod lang ang tupa na kung sino yung maaring may pagkakataon na nasa unahan. At meron din naman mga pagkakataon na ang mga pastol, no, ay kinakailangan itong mapunta doon sa likuran, no, sa dulo. Sapagkat sabi nga ay minsan naroon yung mga mababangis na hayop katulad ng mga leon at iba pang mga hayop na gustong lapain, ano, kainin itong mga tupa na ito. So kaya kinakailangan ay may panahon na nasa dulo yung shepherd. At bukod doon sa may mga nag-aabang na mga mababangis na hayop, ay baka maligaw yung mga nasa dulo at hindi na nabantayan, wala nakaalam kung saan napunta. So maliligaw lang yung tupa na nasa dulo. Kaya marami pong pagkakataon, sabi nga po, madalas nasa dulo yung shepherd. Sa kalagayan din po ng ating mga buhay, no, ang sabi nga po, katulad ng mga tupa, so tayo dito sa binabanggit ng ating talataan, ang hinaling tulad, ano, dito yung mayroong mabuting pastol at mayroong mga tupa. So ganun din sa kalalagayan ng ating mga buhay, may mga tupa na liligaw ng landas at kung saan minsan ay may mga tupa na matitigas ang ulo at may mga panahon na hindi na sure yung kanyang tagapanguna. Kaya kahit ang tumawag, sabi nga sumipol, magbantay sa unahan, magbantay sa likuran, ay nagkakaroon ng malungkot na karanasan na ito ay naliligaw dahil na rin sa mga kapaligiran na naimpluwensyahan at iba pang mga bahagi ng kanyang buhay, kahinaan, kaya ito ay naligaw bilang tupa doon sa kawan ng ating Panginoon. Ang wika nga po sa mga pastol, no, mga shepherd, ay meron tong ginagamit na tungkod, na itong tungkod na to ay parang question mark, no, yung malaking mahabang tungkod na mayroong parang kalawit, ano, question mark, na ito ay ginagamit na panghila sa leeg ng mga tupa para maibalik sa pila. Kasi nga pag may mga nalalayo, naliligaw, naalis sa pila, so mayroong mahabang tungkod para abutin agad at maibalik sa linya. Sabi po, masakit yun. Pero sa kabila ng pagiging masakit na yun, ay nababalik naman sila agad sa pila. So, ganun din sa kalalagayan ng mga tupa ng ating Panginoon. So, kapag tayo ay naliligaw,
ng landas at nawawala sa linya o daan ng ating Panginoon, ang Panginoon ay nagsisikap na tayo ay maibalik doon sa ating tamang landasin. At may mga bahagi at pangyayari sa buhay natin na sa pagbabalik din ng ating Panginoon sa pagnanais na maibalik tayo doon sa tamang linya at landasin bilang tupa ng ating Panginoon, ay may mga panahon na kinakailangan nating masaktan. Ibig sabihin ay may kinakailangan tayong alisin, no? Na sa ating sarili ay medyo parang ayaw natin at masakit ito, pero kinakailangan gawin natin ito upang tayo ay patuloy na sumunod sa mabuting pastol. Kaya kung ayaw nating masaktan, huwag na tayong lumiko sa kaliwa o kanan, sa halip dumiretso na tayo doon sa nais ng Panginoon na ating tahakin. So, hindi lang naman tutuwid o pagdidisiplina yung tungkod. Ito rin ay sandata upang panlaban sa mga mababangis na hayop upang magsilbing poprotekta doon sa mga tupa. At ang ating Panginoon ay lagi tayong pinagtatanggol at sinisikap at sa kanyang kalooban na tayo ay laging maingatan, lalo na sa mga kilos, balak ng kaaway ng ating Panginoon upang tayo ay malayo sa tamang landasin ng ating buhay. Napakaganda po, no? Ang ganda-ganda ng relasyon ng tupa at ang pastol bilang larawan, no, na ating pinagbubulay-bulayan. Ganon din sa ating mga buhay ay napakaganda rin na tayo ay laging nagpapasailalim sa ating mabuting pastol at tayo bilang tupa ay laging nagsisikap, no, na makasunod at hindi mawala doon sa tamang landasin. Ngunit iiwan ko po sa inyo ang isang tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Sa inyo po bang buhay, sa inyong kalalagayan ngayon, ay masasabi niyong siya ba ang pastol ng inyong buhay? Nais ko po kayo ipanalangin sa ilang sandali at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan at salamat sa isang katanungan na patuloy naming titiyakin sa aming mga buhay na ikaw ang pastol ng aming buhay. Patuloy ko pong dinadalangin ng aking mga kapatid na sa araw na ito, papasok sa work, sa school, mga kapatid namin na may mga karamdaman, mga kapatid namin na may mga kahilingan, kaming lahat, Panginoon, ay nananampalataya ng iyong pag-iingat, karunungan, kalakasan, kagalingan ay matatanggap ng bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Pumayo po tayo at maglingkod.